Matapos ang 7 taong pagkakakulong, sa wakas ay pinalaya na ang sugarol na si Jake Green sa Cockney. 2 taon ang lumipas, siya at ang kapatid na si Billy ay pumunta sa isa sa mga pinakasikat na kasino para mabawi ang perang inutang sa kanila ng crime boss na si Dorothy Macha. Hindi pinansin ni Paul ang payo ng kanyang bodyguard at pinasali si Jake sa pribadong laro. Paakyat, nag-alangan si Jake sa elevator dahil sa claustrophobia, pero dahil 20 palapag ang aakyatin, sumakay pa rin siya habang nilalabanan ng panic attack. Tumaya muna si Jake sa isang chip toss laban sa isa pang manlalaro at nanalo siya. Sinasadya niya ito. Minamanipula niya si Macha para sa huwad na seguridad. Nang tumaya rin siya rito, siya ang panalo ngayon. Nagmamadaling lumabas ng kasino sina Billy at Jake, dala ang kanilang mga bag ng pera. Hinarangan sila ni Zack, nagbabala sa panganib at naggalok na tutulungan sila bago ibinigay ang kanyang card. Gagamit sana ng hagdan si Jake, pero nawalan siya ng malay nang lumabas sa kardang, sumakay ng elevator. Habang isinusugod si Jake sa ospital, sinabi ni Macha kay Paul na tiyak na maghihiganti si Jake matapos ang 7 taon sa kulungan. Dahil dito, inutusan ni Macha si Paul na kumuha ng pinakamahusay na hitman para paalisin siya sa laro. Sa ospital sinabihan si Jake na walang nakitang sanhi ng blackout sa simula, kaya pinauwi na siya para magpahinga habang naghihintay ng resulta ng blood test. Umuwi si Billy habang kumuha si Jake ng mga bodyguard para sa proteksyon, ngunit binaril silang lahat pagdating. Nakailag lang siya dahil may nakita siyang baraha sa sahig na nakasulat na, "Kunin mo ito," kaya yumuko siya para rito. Sinubukan niyang tumakas sakay ng kotse, ngunit nabaril ang driver. Mabuti na lang at dumating si Zack sa tamang oras para iligtas at ilayo siya. Hindi maintindihan ng hitter na si Sorter kung paano siya sumablay dahil hindi naman siya kailanman sumablay at may teorya na may nagtip kay Jake. Gayunpaman, ang sabi niya kay Macha ng pagalitan ito ay di niya namalayan dahil sa masamang kutob. Samantala, sinama ni Zack si Jake para katagpuin ang partner na si Avi, na nakakuha ng medical file nito. Narito na ang resulta. Si Jake ay may bihirang sakit sa dugo na ikamatay niya sa 3 araw. Inalok ng mga lalaki si Jake ng proteksyon kapalit ng 2 kondisyon na hindi maaring tanggihan. Ibigay ang lahat ng kanilang pera at sundin ang anumang ipag-uutos o itatanong nila sa kanya. Binigyan siya ng 3 oras na magpasya, pero umalis si Jasky ng tahimik dahil sigurado siyang niloloko lang siya. Pareho pa rin ang mga resulta sa ospital, pero inisip ni Jasky na binayaran ni Zack at Avi ang lab, kaya nagpa-second opinion siya sa kanyang sariling doktor na ganon din ang sinabi. Matapos siyang tutukan ng baril para hindi mabayaran, inamin ni Jake na wala na siyang ibang choice at pagkatapos kumuha ng pera sa bangko, bumalik siya para pumayag sa kasunduan. Sa kanilang bakasyon, pinaliwanag ni Avi na mangungutang sila at pera ni Jake ang ipapautang. Pagkabisita sa unang kliyente para iabot ang pera, pinagkwento ni Avi si Jake tungkol sa karanasan nito kay Macha. May 3 hangal na nagtatrabaho para kay Macha na sina 3 Eddie, dating nawala nila ang kanilang cardman. Sa isang malaking laro, kilala nilang magaling si Jake kaya kinuha siya bilang kapalit. Gustong tumanggi ni Jake pero binantaan ang pamilya ni Billy kaya napilitan siyang pumayag para sa kanila. Habang naglalaro, ininsulto ng mga lalaki si Jake at ang kanyang ina. Hindi ito pinalampas ni Jake kaya lumaban siya. Nawalan ng ilaw, nawala ang pera, at biglang nabanggit ang pangalan niya, kaya si Jake ay iniimbestigahan na ng pulis. Para patahimikin siya, pinagbantaan nila ang kaniyang pamangkin at napatay ang hipag niya nang protektahan nito ang anak. Hindi isinumbong ni Jake si Macha kaya nakulong siya ng 7 taon. Noong panahong iyon, nagalit ang mga Eddie kay Macha, kaya ginawa silang konkreto. Matapos bumisita sa mga kliyente, pinatuloy ni Zack si Jake sa isang motel. Binisita ni Macha at Paul ang crime boss na si Sam Gold, ang pinunong tinitingala at naistularan ng lahat ng iba pang mga pinuno. Pero hindi tumatanggap ng bisita si Gold, kaya ang tagapayo niyang si Lily Walker ang hinarap nila, na pumayag makipag-ayos kay Macha sa powder deal. Pinaalalahanan siya na ayaw ni Gold ng publisidad o pangalawang pagkakataon. Maya-maya, binigyan ni Jake ng pera sina Zack at Avi bago nagtanong ukol sa pagkakulong habang nag-chess kasama si Avi. Binigyan si Jake ng 2 opsyon, 14 na taong normal o 7 taong mag-isa, at pinili niya ito. Ang selda niya ay nasa pagitan ng isang chess master at manloloko na matagal na roon. Kahit di nag-uusap, kilala nila ang isa't isa. Sa unang 5 taon ni Jake, nag-uusap silang 3 gamit ang mga sulat sa libro ng aklatan. Doon natutunan ni Jake ang formula para manalo sa anumang laro. Nagplano silang tumakas at nangakong isasama siya, pero nang umalis ang dalawa, naiwan si Jake nang walang pasabi. Paglaya niya makalipas ang 2 taon, nanakawan siya ng 2 at nag-iwan lang ng sulat na ang sabi, "Mas matalino ka lamang kung makakalaban mo ang isang mas matalinong kalaban." Kaya sinimulan ni Jake na gamitin ang formula para yumaman sa iba't ibang kasino. Sa mga sumunod na araw tuloy pa rin si Jake sa pagbisita ng kliyente at pag-aabono ng pera. Kailangan niya silang bantaan kung hindi magbabayad, pero ayaw niyang manakit ng mga inosente at desperado. Samantala, itinali ni na Avi at Zack ang pader sa truck, kaya nang huminto sila, nabasag ang pader at ninakaw ang vault sa loob.
Nasa vault na ito ang pulbos na pangako ni Matcha kay Lily, kaya nang manakawan siya, inutusan niya si Paul na ayusin ito. Nakipagkita si Paul sa karibal nilang si Lord John, ang hari ng Triad, na pumayag na ibigay agad ang pulbos pero sa mahal na presyo. Pumunta sina Jake at ang kanilang koponan sa hotel kung saan gaganapin ang palitan. Lihim silang pumasok sa katabing silid, nagbutas sa pader, at nagspray ng pampatulog na gas sa mga tauhan ni Matcha at John. Ninakaw nila ang pera at pulbura, sabay finrame ang dalawa para magmukhang nagnanakawan sa isa't isa. Maya-maya, tumawag si Jake kay Billy at sinabing nalaman niyang mapanganib sina Zack at Avi, maging si Gold ay hindi sila ginagalaw, kaya dapat na siyang agad umalis doon. Hindi nakinig si Jake at bumalik sa trabaho upang barilin ang isang takot na kliyente. Tumanggi siya at sinubukang barilin si Avi, ngunit napansing ubos na ang bala bago siya napatumba ni Avi. Nagising si Jake ilang oras ang lumipas sa motel at tinawagan ni Avi na ligtas siya sa ikatlong araw na kaya nagpa-check up na siya. Matapos bisitahin ng pamangkin at ni Billy, na nag-iwan ng baril, nagpatingin si Jake sa doktor na kinumpirmang mali ang diagnosis at maayos na siya. Sinubukan niyang tawagan si Avi para sa sagot, pero pinaghintay lang siya nito. Samantala, habang nag-iimbestiga si Paul, nalaman niyang si Jake ang nasa likod ng lahat ng problema ng kanyang mga tauhan, kaya inutusan siya ni Matcha na patayin ito. Pagbalik ni Jake sa motel, binalaan siya ni Avi at Zack na may naghihintay na mga salarin sa loob. Tumakas si Jake at hinabol siya ng mga tauhan, pero naligaw niya sila nang madulas ang isa sa mga ito at aksidenteng mabaril ang kanyang sarili. Nakita ng ibang kriminal ang bangkay at inakalang si Jake ang may gawa. Pinuntahan ni Jake sina Avi at Zack, kung saan inamin nilang alam na nilang hindi sinabi ni Jake ang totoo tungkol sa kasunduan sa mga Eddie. Kanina pa naghihintay ang tatlong payaso pagkalaya ni Jake para itumba siya dahil natanggal sila sa trabaho. Para maligtas, inalok niya ang mga Eddie. Buwan-buwan, bibigyan niya sila ng 3% ng perang ipapahiram sa kanila. Noong una, isang Eddie lang ang pumayag, pero nang makita nilang tinupad niya ang kontrata, sumali na ang lahat sa 4% suhol. Sa katunayan, binabayaran ni Jake ang bawat Eddie gamit ang pera ng isa pang Eddie, kaya wala siyang lugi. Umabot sa puntong wala na silang mapapautang, kaya nangutang sila kay Matcha, na agad na naging interesado sa misteryosong kumikita sa mga Eddie. Matapos yumaman sa formula, nagbakasyon si Jake kasama ang kapatid at ang kanyang pamangkin, kung saan pinatay ni Matcha ang mga Eddie dahil sa hindi pagbabayad ng mga ito. Kay Matcha, naghahapunan siya sa mamahaling restaurant nang ibalita ng kanyang mga tauhan na nakatakas si Jake. Nakilala ni Sorter ang kasintahan ni John na nagpapanggap na isang waitress, kaya binaril niya ito bago umalis ng restaurant. Pero nasugatan lang ang babae at bago mamatay, nabaril niya ang daliri ni Matcha sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos, pinadala si Sorter sa taguan ni Lord John para patayin siya at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Balik kay Jake, kausap pa rin niya sina Zack at Avi habang naglalaro sila ng golf sa bubong. Sinabi nila sa kanya na walang makakakita kay Gold dahil hindi siya totoo. Representasyon lang siya ng ego at kasakiman, may kapangyarihan lang siya sa mga namumuhunan sa kanya. Kaya dapat baguhin ni Jake ang mga patakaran ng kumokontrol sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Jake ang pera niya sa bangko at ibinigay lahat bago pumasok sa kwarto ni Matcha. Habang nilalabanan ang kanyang ego, humingi ng tawad si Jake kay Matcha sa panloloko sa pera, tinanggap siya bilang superior na pinuno, at sinabing nag-donate siya sa pangalan nito bago umalis. Para harapin ang takot, sumakay si Jake ng elevator pero tumigil ito sa ika-13 palapag. Habang nasa gitna ng panic attack, may isang bagay siyang naisip na tanggihan ang kanyang ego, at sa wakas ay lumabas sa laro bilang isang malayang tao. Paggana ulit ng elevator, nakarating si Jake sa ground floor at inabutan si Matchang naghihintay sa kanya na may baril, baliw sa sariling ego. Pero, panatag na si Jake at nilampasan lang siya, na ikinagalit ni Matcha dahil di niya mawari kung bakit hindi ito natatakot sa kanya. Nagsimula siyang umiyak nang maintindihan kung gaano siya kahirap at kahihiyan. Kinabukasan dinala ni Paul kay Matcha ang mga lokal na pahayagan upang makita ang pangalan niya na nandoon. Totoong nag-donate siya sa pangalan ni Matcha, kaya akala ng lahat ay matulungin ang may-ari ng kasino. Masaya si Matcha sa papuri, pero sandali lang ito. Sinabi rin ni Paul na kay Jake ang pulbura, at matagal na siyang nilalaro nito. Binisita ni na Paul, Sorter, at mga tauhan ni Matcha si Billy, na itinago ang anak sa aparador nang mapagtantong pinagtaksilan siya. Sinaktan siya ng mga lalaki habang nag-iimbestiga, at ayaw maniwala na hindi niya alam kung nasaan si Jake at ang pulbura. Lumala ang paraan ni Paul kaya nailang si Sorter, lalo na nang palabasin ang bata mula sa aparador. Dahil ayaw saktan ang bata, kinalimutan ni Sorter ang sarili at sistematikong pinatay ang mga kasamahan. Ngunit nagkamali siya sa huli at napatay din. Samantala, binisita ni Lily si Matcha. Binigyan niya ito ng korona mula kay Gold na nainis makita ang pangalan ni Matcha sa dyaryo dahil ayaw niya ng publisidad. Ipinaalam din ni Lily na tapos na si Matcha at wala na siyang pangalawang pagkakataon na nagdulot ng kanyang pagkataranta.
Dinala ni na Avi at Zack si Jake at ang pulbura sa kasino ni Matcha, kung saan natalo sa wakas ni Avi si Jake sa isang laro ng chess habang inaamin ang mga huling detalye. Sila pala ang mga lalaking nasa mga selda sa tabi ni Jake at gusto siyang isama, pero hindi pa siya handang tanggapin ang katotohanang nagpapahiwatig na guni-guni lamang sila ni Jake. Sa kasamaang palad, wala na siyang oras dahil dumating na ang mga bodyguard para isama siya kay Matcha at sa dalaga. Matapos mahulog ang mga supot ng pulbo sa sahig, sinabi ni Jake sa kanyang pamangkin na magiging maayos din ang lahat, na ikinagalit ni Matcha dahil hindi pa rin nagpapakita ng takot si Jake kahit nakatutok na ang baril niya sa bata. Dahil sa kahihiyan, napagpasyahan ni Matcha na hindi kayang saktan ni Jake ang isang patay, kaya itinutok niya ang baril sa ulo nito at pinaputukan.